diretsuhin ko kayo ng sagot. I'm satisfied kasi yung prediction ko nagkakatotoo. 831. Nung nag-interview si Maharlika sa akin, sinabi ko na meron na silang set result. May resulta na sila bago pa nagsimula ang botohan. Ang sabi ko, 8 ang mananalo na kalyado ni Marcos, 3 kay President Duterte at 1 si Amy Marcos. At yan ang lumabas ngayon. So I'm satisfied because nagkatotoo yung hula ko. Not because manghula ako dahil alam kong dadayain ni George Garcia at ni Lisa Marcos ang eleksyon na to. And that is what it is. Opo, speaking of nakikita nyo po na posibleng may hocus-pocus, maaari nyo po bang maipaliwanag anong klase bang mga hocus-pocus ang maaaring nangyari nitong nakalipas na halalan? A few days before the elections, nag-final testing and sealing ang ating mga makina. Gumana nung araw ng final testing and sealing. This is made about a few days before the elections. One particular final testing and sealing was made in Butuan City, in precinct number 240 in Barangay Santo Niño, Butuan City. Nag-final testing and sealing po sila noong May 6. Now, ang test ballot na gagamitin sa final testing and sealing ay 10. This one, si John Lee, ang ballot niya ay test ballot number 9. So ang sinid po niya ay si Ching Plaza for mayor plus 9 councilors. Nung lumabas ang resibo, kinumpara niya ang balota at ang resibo, nagtugma. Pero nung tiningnan po nila ang election return doon sa screen ng makina at hinanap yung test ballot number 9, ang lumabas ay hindi si Ching Plaza for mayor, kundi si Lau Forton. At sa halip na 9 na konsehal, 12 ang nandun. Lahat ay kalinya ni Lau Forton. Sa halip na kalinya ni Ching Plaza ang binoto niya. So ang ginawa ng teacher, binigyan uli siya ng test ballot number 10. At sinabi ng BEI sa kanya, 2 ang isid mo for mayor, si Ching Plaza at si Lau Forton. I-overvote mo. So in-overvote niya yung 2, yung mayor. 2 ang binoto niya, si Ching Plaza at si Lau Forton. In test ballot number 10, yung kanina, test ballot number 9. At ang binoto niyang konsehal ay siyam na konsehal ni Ching Plaza. Uli, nung pinasok ang balota, lumabas ang resibo, nagtugma. However, nung binalikan ulit nila yung election return at sa screen at hinanap ang test ballot number 10, sa halip na overvote ang lumabas, si Lau Forton ang binoto plus 12 councilors ni Lau Forton. So ang ginawa ni John Lee, nag-file ng complaint sa BEI. Ang binigay sa akin, yung nabigyan ako ng kopya at inilathala natin sa publiko at ito ang nangyari. The next day, inisyuhan ng show cause order si John Lee. Pinaghahanap ng mga pulis at COMELEC. But the following day, pumunta si John Lee sa COMELEC at hinanap nasaan ang show cause order. At ang sabi ng COMELEC, ni-recall ng Manila. So, dito makikita natin na pwede ang balota at ang resibo ay magtugma. Pero pagdating sa generation ng election return, pagpindot ng count the votes, generate EML results file, nandoon papasok ang daya. So that's how as far as we can pinpoint kung saan ang daya posibleng nangyari. Admar? Opo, yan po yung nangyari before ang election. Dito naman po tayo sa mismong araw ng election. Ano po yung mga nasagap ninyo na mga pangyayari o mga insidente na may kahalintulad nito na talagang hindi nagtutugma? Kasi halimbawa si Attorney Raul Lambino, hayagan niyang sinabi na nagboto siya, pati nga yata siya, hindi niya nakita doon sa kanyang resibo na binilang yung kanyang mismong siya, yung boto niya para sa kanya, hindi niya nakita, Attorney. Kanina I just flew in to Manila. Galing ako ng Lapu-Lapu, Admar. And doon ako nagbabad ng araw ng eleksyon the days after. Even before that, doon ako. Kasi dati, in 2013, may maraming magic dyan. So doon ako nag-concentrate. So, may isang gwardiya doon sa Solaris Subdivision. Ang binoto niya ay si Christine Takahashi. Pero ang lumabas ay si Paz Radasa doon sa kanyang resibo. So,
That's one example na hindi tumugma yung result, yung voter receipt at yung balota. Na ang sabi ni George Garcia ay baka nakalimutan lang. That is impossible. Kasi kung ang mayor ang pinagbabasihan natin, tandang-tanda ng botante yan. So, that is, I think, widespread yung hindi nagtutugma yung balota at ang voter receipt. Yun nga lang, ang sabi ko nga sa ating mga kababayan, ang payo ko, days before the elections, magdala nga kayo ng kodigo kung sino ang iboboto ninyo. So that paglabas ng resibo at hindi tugma doon sa kodigo ninyo, you have a very clear evidence na ipapakita sa BEI at mag-file kayo ng complaint. So, in fact, si Marcos nagdala ng resibo, nagdala ng kodigo. Pinakita niya sa media, may kodigo siyang dala. Sinunod niya yung payo ko kasi alam niya dadayain ng kanyang asawa ang eleksyon. Opo. Pero ito, attorney, sapat na ba Yes. yung isang mga ganyan? Kahit isa lang na ganyan na reklamo. Kasi baka sabihin na isolated lang yan, iisa lang yan. Hindi ba dapat seryosohin yan, mapaisa o marami man na mga ganyan na mga glitch or yung mga hindi nagtutugma po na resulta at hindi na kailangan na, oy, wala kasing nag-complaint, wala kasing nagpasa ng reklamo kaya hindi namin aaksyonan. Eh paano yung obligasyon mo sa taong bayan na matiyak, maging kampante sila na ang kanilang boses, ang kanilang desisyon ay nag-reflect talaga dito sa nakalipas na halalan, attorney? Kuya Admar, before I will answer that question, I'll show you. Ito yung statement of votes in Lapu-Lapu City. Ito yung statement of votes in Lapu-Lapu City. Minabuti ko talagang kunin to from the election officer at nagpapasalamat kay Attorney Lamban, binigay niya. Nakikita ko rito sa tatlo itong magkatunggali sa mayor ng Lapu-Lapu City. Tatlo silang magkatunggali. And there are a total of 300 precincts, 302 precincts. Mantakin ninyo. Yung nanalo, wala siyang presintong natalo. Lahat ng 302 precincts, panalo siya. At ang score niya ay palaging 500, 400, 600, 700. Ang kalaban ay nasa 100 palagi, yung dalawa. So, dito pa lang, to my mind this is statistically improbable na wala ka man lang presintong natalo out of 302 precincts, lahat na panalo mo at napanalo mo by the hundreds of votes. Ang boto mo ay 400, 500, 600, 700. Ang kalaban mo ay palaging 100 plus, 100 plus yung dalawa. Sila nag-aagawan sa number 2, number 3. Pero itong number 1 always on top. So, itong mga resultang ito, ma-verify sana natin to kung pinayagan tayo ng COMELEC na bilangin natin yung boto na napaloob doon sa QR code ng resibo. So, bago pang eleksyon, sumulat na po kami kay Chairman George Garcia. At sinabi namin, pwede bang payagan ninyo kami na i-verify namin yung QR code na nasa voter receipt. And then, para makita namin kung totoo ba talaga na ang printed names sa resibo ay siyang contents din doon sa QR code. Plus, bibilangin namin ang boto na nasa loob ng QR code at a rate of 800 QR codes or voter receipt per hour. So isang oras lang. Tapos ibangga natin yan sa election return kung tugma, ayaw ng COMELEC. So dyan, malinaw. Kung ayaw ninyong gawin yan, bakit ayaw ninyo? So ito yung, hindi lang kami, I'm not criticizing the COMELEC simply for the sake of criticizing. I'm not shouting out loud that there's cheating simply for the heck of it. Meron kaming clear solution na ino-offer sa COMELEC kay George Garcia. My letter dated January 21, na-receive nila January 24, laid out the explanation kung paano gagawin natin to. At ayaw nila. Ayaw nila. Bakit ayaw? Dahil may magic na gagawin. Simple lang yun. To a simple mind, ayaw mong i-audit kita. Ang gusto kasi ng COMELEC, Kuya Admar, Jade, and MJ, is that sila lang ang mag-o-audit. Tulad ng RMA.
random manual audit, that is self-audit. Sila lang ang nag-audit ng boto, ng resulta. Ang QR code, sila na yung mag-check. That is self-audit. Meron bang financial statement na tatanggapin ng bangko? Kung kayo'y mangungutang sa bangko, ibibigay mo ang financial statement as a requirement. Tatanggapin ba ng bangko na ikaw lang ang nag-audit? Self-audit? Hindi. Kailangan ang financial statements mo ay audited ng independent auditor. Yan ang ginigiit namin sa COMELEC. Hindi pwedeng ang resulta, kayo ang mag-self-audit. Dapat i-audit namin yan independently para mapagkatiwalaan yung resulta. Ayaw ng COMELEC dahil may magic. Yan yun. Simple lang. Opo. Attorney, magandang gabi po. Si Jade po ito. Noong Yes. araw din, o nung madaling araw po after the day of the election, may napuna po ang marami po sa ating mga kababayan dahil nga po doon sa nagpapatuloy na habang nagpapatuloy po, naka-live po yung partial at unofficial tally ng mga resulta, di ba? Na mga boto na nakuha mula sa presinto, papunta doon sa COMELEC server na kung saan may access po ang ilang media, PPCRV at NAMFREL. Dito tayo sa naganap nga ng madaling araw na yan, mga around 1:38 kung hindi ako nagkakamali, nasa 26 more than 26 million votes pa yung nakikita natin doon. Halimbawa na lamang yung nanguna si Senator Bongo. Pagdating ng mga nasa siguro 1:56 mga ganon o alas 2 ba, biglang nag 21 million. So nabawasan po siya ng 5 million votes. Bagamat may paliwanag po ang bagamat may paliwanag po ang COMELEC po dito, pero ano ho ba ang tingin, ang dating po para po sa inyo? Ito pong nangyaring parang dagdag bawas o pagbawas po ng boto during that time. Kuya Jade, this is not without a precedent, ha? Hindi lang ito ngayon nangyari. To give you a short background, back in 2010, the total number of registered voters in 2010 was only 51 million. Nung nag-canvassing ang website ng COMELEC says the total number of registered voters is 51 million something. Nung nag-canvassing ang COMELEC server, ang lumabas na total number of registered voters is 103 million, naging times 2. Nung nag-canvassing kami, as National Board of Canvasser doon sa Kongreso, I was still a congressman at that time. Nung binuksan ni Senate President Enrile, ang lumabas na total number of registered voter in the Philippines is 153 million. So naging triple. So nagdoble sa COMELEC, nagtriple doon sa House of Representatives. That's the precedent. So ito na naman ngayon nangyari, ang sabi nila nag-duplicate yung resulta. Akala ko ba ay source code review ninyo yan? Di ba? The source code is the human readable instruction. So because it's human readable, hindi nababasa ng makina yan. Kailangan i-compile siya, yung process code compilation, to make it into a binary language para mabasa ng computer. Ito yung series of ones and zeros. So ang kalalabasan ay trusted build. So kung ni-review ninyo yung source code na yan, dapat nakita ninyo yung glitch na yan, na posibleng magduble yung resulta kapag ito yung process na susundin, o kung hindi mo idadaan sa cleansing software. So the fact na nangyari yan, ibig sabihin hindi nyo binusisi yung source code, or kung ni-review man ninyo, either hindi ninyo ni-review actually ang source code, nag-run through lang kayo, yung flow lang ang in-explain ninyo, or hindi nyo pinakita lahat, tinago nyo. Kaya hindi na nakita to. Hanggang umabot na yung compilation at naging trusted build, in-implement, at yan, lumabas. So that's the very least. The worst is daya to. The worst is daya to. And then I think the COMELEC has not been able to credibly explain it. Ito na lang, Jade, mga boss, mga kababayan, wala talagang eleksyon na walang controversy. Mula pa noong 2010 hanggang ngayon, walang automated election ang COMELEC na walang kontrobersya. Itong 2022, ito yung single IP address, thousands of precincts. 2019,
namatay yung transparency server ng alas 6 ng gabi, bumalik alas 2 ng umaga, tapos na ang bilangan. Magic na rin. Sa 2016, kinalikot yung transparency server. Sa 2013, yung digital line lumabas. Sa 2010, yun, ni-recall ang CF card kasi hindi tama ang bilang ng mga makina. Saan ka? And we're spending billions of pesos. Ito ngayon, this is the most expensive election. We spent close to 40 billion or a little more than 40 billion pesos siguro, all in all. 18.2 billion rental lang ng makina. And this is what we got. May 5.2 million na nadagdag sa makina. And then, nahuli ng media, binawas uli, kinaltas uli, dagdag bawas pa rin. Opo, attorney, ang paliwanag po ng Commission on Elections kung bakit yung mga tinatawag na raw data of information na meron po yung mga media. Kaya nagkaroon ng ganong discrepancy. Pero kung doon mismo sa kanilang server mismo ng COMELEC, may parang masyadong technical po kasi. Yung madali lang na ma-interpret, ma-convert into readable, yung parang mababasa, maintindihan po ng tao. Ano bang paliwanag po ninyo dyan? Actually, wala naman akong kinalaman dyan. Hindi ko naman alam yung how they actually do it. So, I think the COMELEC, at the very least, should explain it in graphic detail and then let independent people test it. Diba? Testingan natin. Let's recreate or rather, ano ba tawag doon? Let's reenact. I-reenact natin yung nangyari kung kayon ba talaga ang kalalabasan para matest natin yung validity ng arguments ng COMELEC and the validity of the opposing argument. Opo, opo. At isa pa, attorney, bukod dyan sa yung parang discrepancy nga o biglang pagbawas nga o decline doong boto ng mga kandidato nga na tumatakbo bilang senador. Si Pastor Apollo C. Kibuloy na tumatakbo bilang senador nitong eleksyon ay naitala po doon sa kanyang, nakita din po doon sa kanyang resulta sa 24 na magkakaibang lungsod. Sana maipakita po natin na pumapang 42 po siya sa ranking. Ito po, ganito po yung kanyang nakikita nating monitoring o ranking niya during that time na binibilang. Hindi ko alam, baka ngayon ganun pa rin, 42. Lahat ng mga lungsod, nasa 42 po ang rango. Paano po nangyari ito? Ito ba normal lamang o talagang, or ano ba ang paliwanag mo, masasabi mo dito? Kuya Jade, Kuya MJ, Kuya Admar, I will not be surprised kung ganyan ang kinalabasan ng boto ni Pastor Apollo Kibuloy. I remember in 2013, I worked closely with former Tarlac Governor Margarita Cojuangco. Tumakbo po siyang senador sa 2013. Mantakin mo, sa bawat rehiyon, I think in Region 8, she was number 28, uniform number 28 siya sa lahat ng mga bayan in that region, in Region 8. Sa kabilang region naman, number 7 siya, uniform din. So, kaya nga tumatawa na ako kanina nung pinakita ninyo yung pinakita ninyo itong statistics ng resulta sa kay Pastor Kibuloy. Nakita ko na yan, na-recall ko kaagad. Nakita ko na yan 2013 pa. Sa kaso ni Governor Margarita Cojuangco, si Tingting, yung nanay ni Mikey. She's a very close friend. Tumulong ako sa kanya noong 2013 and binusisi namin yung resulta. In Region 8, number 28 siya in all towns uniformly. Sa Tarlac, number 7 siya in all towns uniformly. So, ito, hindi ito gawa ng botante. Hindi na ito gawa ng botante. Gawa na yan ng algorithm ng cheating mechanism ng makina. So, ibig sabihin may nag-program. Talagang sinadya itong i-program na hanggang dyan lang. Always been, Kuya Jade, I've always been very categorical about it. Matagal nang dinadaya yung eleksyon natin. 2010 hanggang ngayon, up to today. Sinugod ko nga ang COMELEC nung May 7 at hinahamon ko yung 7 commissioner, yung chairman, yung 6 na komisyon, bumaba kayo rito, sagutin nyo yung ebidensya ko. At hindi nila masagot-sagot.
O, hinahamon ko sila, kasuhan nyo ako kasi gusto ko talagang iabot to sa korte. O, busisiin natin to doon. Ayaw nila dahil malalaman ng sambayanang Pilipino. Opo. At kasi meron ding ibang mga kandidato tulad lang dito kay Luke Espiritu na mas marami pang botong nakuha kumpara kay Pastor Apollo C. Quiboloy. Considering na si Luke Espiritu ay hindi masyadong visible doon sa Mindanao, Visayas, sa mga campaign, period, kung mga pangangampanya. Kung hindi ako nagkakamali, attorney, ano bang obserbasyon po ninyo? Mga boss, I would encourage the group of Pastor Quiboloy to dig deeper. Dito tayo magkakatalo sa numero, sa statistics. Alam nyo, mga kababayan, and I address this to all of you, na mga nanonood po sa atin ngayon. Ang mano-manong dayaan, ang palagi kong sinasabi, ang palagi kong example is, di ba nagbibilang tayo ng boto? Hindi nyo alam yung chok may hiwa na pala sa gitna. Kaya pag sabing chong, pag ganun, dalawa agad. Kasi may hiwa sa gitna. Bakit alam ko na may hiwa sa gitna at isang ganyan lang, 2 boto agad ang marecord sa blackboard dahil nakikita sa mata ang dayang mano-mano. Pero ang dayang otomatiko, ang dayang nandoon sa loob ng makita ay hindi nakikita ng ating mga mata. Kahit idilat pa natin ang lahat ng mata natin dyan, wala tayong mahuhuli dahil ang daya ay nandoon sa loob ng makina. As I explained kanina, the best way that we can determine kung may daya is sa numbers, sa statistics. Tulad nitong ginawa ninyo ngayon. Pinakita ninyo, uniform si Pastor Quiboloy 42 across a large number of places. O a large number of places, no uniform, number 42. Attorney. Is that believable? No. That is statistical improbability. Hindi gawa ng tao yan. So dyan nakikita ninyo ang badges of fraud. Dyan nakikita ninyo ang smears, ang smudges ng pandaraya. So, after that, we can delve deeper. For example, ito, palagi kong sinasabi ito sa mga abogado. Naghanap ng ebidensya. Maghanap kayo ng presintong mababa ang boto ng kandidato ninyo. Say, 2 votes only. Tapos puntahan nyo doon sa barangay. Maghanap ka ng bumoto sa kandidato mo. Kapag nakapag-produce ka ng 10, ma-impugn mo na yung election result. Sabi ng makina mo, 2 lang bumoto, meron ako 10 rito. Nag-execute ang affidavit na bumoto sila sa kandidato ko. Nasaan yung 8? O, di ba? So, hindi natin mahuhuli sa ating mga mata ang daya. Mahuhuli natin yan sa mga trace documents, tulad ng mga pinakita ko sa inyo sa video, or dito, tulad ng statistics na pinapikita ng SMNI sa kaso ni Pastor Quiboloy. Hindi ka paniwala na uniforme siya na number 42 sa lahat ng mga lugar na yan. Marami pa yan, marami pa yan. To give you an example, Kuya Admar, Jade, and MJ, in 2019 tumakbo akong senador. Halos ganyan ang resulta. Meron isang lugar sa Camarines Sur, nakalimutan ko lang yung bayan, kung ano ang precinct number, yun ang boto ko. Precinct number 31 ang boto ko. Precinct number 32, sa kabilang malayong barangay, 32 ang boto ko. Precinct number 33, sa kabila namang dako ng munisipyo, 33 din ang boto ko. Meron din mga presinto, sunod-sunod. Precinct number 10, 11, 12, ang boto ko, 20, 21, 22. These are statistical improbabilities. Dito mo makikita yung smudges of fraud, badges of fraud. Tapos bababa na tayo doon sa presinto, bababa na tayo doon sa tao para man-nail down natin yung daya nila. So yun na nga example ko. Nakita mo sa statement of votes or election return, 2 lang ang boto ng kandidato mo. Punta ka sa barangay, maghanap ka ng tao doon bumoto sa kandidato mo. If you can produce 10, you can impugn the election result. Merong 10 bumoto sa kandidato ko, bakit 2 lang nandyan sa election return? That's the way we should do it. Or, hanap tayo ng trace documents. Palagi kong sinasabi to sa mga kandidato, lalo-lalo na yung mga kandidatong natalo. Kayo, ito ay address this sa mga kandidato ha. Nung hindi pa kayo natalo, halos hindi kayo nakikinig sa akin. Binabaliwala niyo ako. Pero ngayong natalo na kayo, ang dami niyong tawag, ang dami niyong text sa akin. Ang gulo-gulo ng isip ko. Sagot dito, sagot doon. So, it pays to listen.
ang hingi ko nga sa inyo, suportahan nyo itong ating ginagawa para matigil itong dayaan na to o matagal na to. So for mga kandidato natin, good for you kung nanonood kayo sa SMNI, at least maririnig nyo to. Trace documents, aside yung sinabi ko kanina, trace documents. Kumuha kayo ng kopya ng audit log ng mga makina sa presinto ninyo at kopya ng audit log ng Municipal Board of Canvasser doon sa munisipyo. Ibangga natin yan. Makikita ninyo yung mga transmissions ng mga MADSIC tulad ng mga pinakita kong dokumento. So ito yun. Sa halip na you will solve there for being cheated, kumuha kayo, manghalap kayo ng ebidensya. Magtulungan tayo, gawin natin to para banggain natin itong sindikato sa COMELEC at matigil itong daya na to. And I would like to commend SMNI for coming up with that statistical comparison. Kung magawa ninyo buong bansa, the better. Gawin natin yan para ipakita natin sa taong bayan. Attorney, ito pa. Ang tanong ngayon ng taong bayan, saan ba na kung sakali man minagic nga itong boto o resulta po ng boto ni Pastor Apollo C. Kibuloy, saan ito napunta? At marami din nagulat nang biglang nasa top 2, top 4 o top 5 ba itong si Bam Aquino at Kiko Pangilinan? Ako, Kuya Jade, Kuya MJ, Kuya Admar, sometimes natatawa ako and forgive me. Because I always recall ang mga ganyan, bakit nanalo si Bam Aquino or bakit nakapasok yung Liberal Party. Natandaan ko dati, di ba 6 years akong nagtrabaho kay Lisa Marcos at kay Bongbong Marcos. So 6 years akong kahalubilo nila. Minsan pinagyayabang yan ni Lisa Marcos. Sabi niya, ako dilaw din naman ako Because diba, she's connected to the Aquinos. She's related actually to the Aquinos. Si Lisa Marcos, dilaw din siya. Sabi nga, dilaw din ako. So kung dilaw ka, I would not be surprised kung ilaglag mo yung iba mong kasama sa partido in exchange for a few here and there na mga dilawan. I would not be surprised kung magpapasok siya ng dilaw because siya mismo sabi niya dilaw siya as she's related to the Aquinos. And then, hindi ako magtataka kung ilalaglag ni Lisa Marcos si Pacquiao, si Revilla, si Binay, si Abalos, because that runs in the blood.